Magandang araw sa iyo at salamat sa pagsama sa amin, ha. Alam mo, may mga ideya na pag narinig mo, mapapahinto ka talaga at mapapaisip. Oo. At yung material na hawak natin ngayon, tiyak na isa sa mga ganon, na. Tatalakayin kasi natin ang isang napaka-partikular na pananaw tungkol sa paghuhukom, sa kaligtasan, at heto yung sentral na tanong na medyo mapanghamon, di ba? Ano yun? Paano kung yung pagtulong sa kapwa, yung pagpapakain sa nagugutom, pag-aalaga sa may sakit, ay hindi pala sapat para maligtas? Yun. Ang bigat agad. Oo. So ang misyon natin ngayon ay himayin niyang argumentong yan, gamit ang mga sipi mula sa banal na kasulatan na pundasyon nito, para maintindihan natin kung paano sila umabot sa ganoong konklusyon. Magandang ideya yan. Kasi basically, ang buong argumento ay umiikot sa isang napakadramatikong eksena, yung huling paghuhukom. The Last Judgment. Oo. At ayon sa material na ito, sa araw na yon, ang anak ang magiging hukom at yung paghiwalay niya sa mga tao sa dalawang grupo, hindi yun basta-basta. Hindi arbitraryo. Exactly. Meron nitong isang napakalinaw na pamantayan at yun yung susuriin natin. Okay? Sige, pasukin na natin yan. Yung puso ng buong argumentong ito ay nanggagaling sa isang pamilyar na kwento para sa marami. Mateo 25. Oo, yung parabola ng mga tupa at mga kambing. At yung eksena, grabe, napaka-epic, di ba? Darating daw ang anak, yung kaluwalhati, kasama mga anghel, upo sa trono niya. Tapos lahat ng bansa, lahat ng tao, nandun sa harap niya. At doon magsisimula yung paghihiwalay. At hindi lang basta paghihiwalay, no? Sobrang specific. Oo, Parang isang pastol daw na ibinubukod yung mga tupa sa mga kambing, yung mga tupa ilalagay sa kanan niya. sila yung pinagpalat. Sila yung magmamana ng kaharian, yung mga kambing naman sa kaliwa. At yung destinasyon nila, Ayon sa teksto, apoy na walang hanggan. wow, ang layo ng pagkakaiba, sobra. Matindi. So isang grupo papasok sa kaharian, yung isa naman sa walang hanggang parusa. Dito na papasok yung tanong na pinakaimportante sa lahat. Ano yon? Ano ba ang ginawa ng mga tupa para mapunta sila sa kanan? Ano yung naging batayan? Dito mismo nagiging malinaw yung pamantayan. Kasi yung hari, yung anak, siya mismo ang nagsabi. Okay. Sabi niya sa kanila, sapagkat noong ako'y nagugutom, binigyan ninyo ako ng pagkain. Aha. Noong ako'y nauuhaw, binigyan ninyo ako ng inumin. Tapos, noong ako'y isang dayuhan, pinatuloy ninyo ako. So mga gawa ng kabutihan, pag-aaruga. Oo, noong ako'y may sakit, dinalaw ninyo ako. At noong ako'y nasa bilangguan, pinuntahan ninyo ako. Okay, pero ito yung parte na para sa akin talagang nakakagulat. Yung reaksyon ng mga tupa. Yun! Oo! Kasi imbes na sabihin nilang, oo nga Panginoon, ginawa namin yan. Ang tanong nila, parang litong-lito sila, di ba? Gulat sila, no? Oo. Panginoon, kailan ka namin nakitang nagugutom at pinakain o nauuhaw at pinainom? Parang wala silang kaidi-ideya na para pala sa kanya yun. At dyan nakasalalay ang buong punto. Yung sagot ng hari ang nagbubukas ng lahat. Anong sabi niya? Sabi niya, anuman ang ginawa ninyo para sa isa sa pinakamaliit ng mga kapatid kong ito, sa akin ninyo ginawa. Grabe. So yung simpleng pagtulong sa isang ordinaryong tao? Itinituturing na direktang paglilingkod sa pinakamataas. Wow. At ganun din sa mga kambing, pero baliktad, yung hindi nila pagpansin sa mga nangangailangan. Katumbas na rin ang pagtalikod sa anak mismo. Exactly. Okay, so dito na papasok yung mga mas malalim na tanong. Kasi kung ang batayan pala ay ang pagtrato sa pinakamaliit na kapatid, ang natural na isipin mo, sino ba sila? Lahat ba ng taong nangangailangan, yung mahirap, yung mga biktima ng inhustisya, automatic na kapatid ng anak? Yan. Yan ang kritikal na tanong. At dito nagsisimulang maging mas partikular at mapanghamon yung pananaw ng source material natin. Okay. At ang sagot nito ay isang malakas na hindi. Talaga? Oo. Hindi lahat ng tao ay itinuturing na kapatid ng anak sa konteksto ng paghukom na to. Teka. Yan yung medyo mahirap lunukin. Medyo.
Kasi pag binasa mo yung parable, sa unang tingin, iisipin mo, ito'y tungkol sa pangkalahatang social justice, di ba? Tulungan mo ang kahit sinong nangangailangan. Yun ang initial reading. Pero sinasabi ng material na mas makitid pa pala ang definition. So, kung ganon, sino ang mga kapatid na ito? Ang paglilinaw ng material ay ito. Ang mga kapatid ay yaong mga tapat na sumusunod sa anak Okay. at aktibong kabahagi sa misyon niya dito sa lupa. At dahil sa katapatan nila, dahil sa misyon nila, sila mismo ang nagiging target ng pag-uusig. Sila yung target ni Satanas, kumbaga. I see. Ito ang dahilan kung bakit sila yung partikular na nakakaranas ng gutom, pagkaawhaw, pagiging dayuhan, sakit, at pagkakakulong na nabanggit sa parabola. Okay. Gets ko na. So, hindi lang sila basta nagdudurusa dahil sa kamalasan o dahil sa sistema ng mundo. Hindi. Ang pagdurusa nila ay direktang resulta ng kanilang pagkapanindigan. At pagiging tagasunod. Eksakto. Parang yung paghihirap nila ay battle scar, kumbaga, ng katapatan nila. Wow, okay. Kaya naman, pag tinutulungan mo ang isa sa kanila, hindi ka lang gumagawa ng simpleng charity work. So, ano yun? Ang ginagawa mo, ayon sa lohika ng tekstong to, ay direktang sumusuporta sa misyon ng anak para kang nangbibigay ng supply sa mga sundalo na nasa frontline ng isang espiritual na digmaan. Kaya pala ganun kabigat yung sinabi ng anak? Oo, ang ginawa ninyo sa kanila, sa akin ninyo ginawa. Kasi sila yung mga kinatawan niya sa laban. Okay. Nagkakaroon na ng hugis yung buong argumento. Pero, syempre, may isang malaking tanong na lumalabas dito. Ito yung tanong na sigurado akong iniisip mo rin. Paano naman yung napakaraming tao o kahit mga organisasyon na walang sawang tumutulong sa kapwa? Mga pilantropo, mga NGO. Oo, yung mga taong may mabuting puso talaga. Pero hindi naman nila kinikilala ang anak o ang Diyos sa paraang inilalarawan dito. Yung gawa nila, sa labas, parehong-pareho sa ginawa ng mga tupa. Hindi ba't mabuti pa rin yun? At dyan na talaga tayo pumapasok sa pinaka-controversial Ito na yun. at pinakamatibay na argumento ng source material. Kasi ang pananaw nito nakaugat sa isang pundasyon sa teolohiya, na ang tunay na pag-ibig, yung klase ng pag-ibig na may halaga sa mata ng Diyos, ay nagmumula lamang sa Kanya. May sipi sa 114.7 na ang pag-ibig ay mula sa Diyos. Okay. Kaya ang argumento, kung ang isang tao ay hindi kumikilala sa anak, gaano man kaganda yung ginagawa niya, hindi raw yun nagmumula sa pag-ibig na galing sa Diyos. Kung hindi galing sa pag-ibig sa Diyos, ano raw ang motibasyon? Saan nanggagaling yung drive para tumulong? Ayon sa pananaw na ito, ang motibasyon nakasentro sa sarili. Sa sarili? Paano? Maaring para sa reputasyon, para sa personal na satisfaksyon, para gumaan ang pakiramdam, o para itaguyod ang isang humanistic na filosofiya. At dito, ginagamit ng material ang isang napakabigat na salita, idolatria. Idolatriya. Yun ba yung pagsamba sa mga Diyos-Diyosan? Paanong naging idolatriya ang pagtulong sa kapwa? Yan, magandang linawin yan. Ang paggamit ng salitang idolatria dito, hindi yung literal. Pagluhod sa rebulto. Oo, hindi yon. Ang ibig sabihin nito, ayon sa material, ay kapag gumagawa ka ng isang bagay na mukhang mabuti, Okay. pero ang ultimong layunin ay para sa sariling kapurihan at hindi para sa Diyos, para mo na ring sinasamba ang sarili mong imahe, ang sarili mong kabutihan. Ikaw ang nagiging sentro, hindi ang Diyos. Ikaw, exactly. Parang may sipi sa kasulatan na tumutugma dyan, di ba? Yung kahit ibigay mo lahat ng... Oo, at madalas tong gamitin para suportahan ng puntong to, yung nasa 1 Corinto 13.3. Ano yun? Kahit ipamigay ko ang lahat ng aking ari-arian at ialay ang aking katawan upang sunugin, kung wala naman akong pag-ibig, wala itong anumang kabuluhan. Wow. So, kahit yung pinaka-dramatikong sakripisyo, pwedeng maging zero. Pwedeng maging walang halaga kung ang panloob na motibasyon, yung pag-ibig na galing sa Diyos ay wala. Alam mo, yung parte na talagang nagpahinto sa akin ay yung isa pang halimbawa na binigay nila. Alin yun? Yung tungkol sa mga taong hindi lang gumagawa ng mabuti, kundi gumagawa pa ng mga himala sa pangalan mismo ng anak.
Yung sa Mateo 7. Oo, pero itatakmil pa rin daw. Parang binabaliktad nito yung buong ideya ng paghuhukom base sa gawa. Tama ka dyan. Yung tinutukoy mo is Mateo 7:22-23. Nakasulat doon na sa araw ng paghukom, may mga lalapit at magsasabi, Panginoon, Panginoon, hindi ba't sa iyong pangalan ay nagpropesya kami? Napalayas ng demonyo? Nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng maraming himala. Ito yung mga gawa na sa labas mukhang 100% para sa Diyos. Oo nga. Pero ang isasagot sa kanila ng anak, nakakakilabot. Sabi niya, hindi ko kayo kailanman nakilala. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. Kasamahan. Oo. Para sa material na ito, yan yung ultimate proof na hindi yung gawa ang tinitingnan, kundi yung relasyon at yung tunay na pagsunod sa kalooban ng anak. Pwedeng gawin mo ang tamang bagay para sa maling dahilan. Okay. So kung pagdudugtong-dugtungin natin lahat to, kung ang simpleng pagtulong sa may hirap ay pwedeng ituring walang kabuluhan. Mhm. At ang paggawa ng himala ay pwedeng ituring na kasamaan. Ano ang kung ganon, ang tunay na tulong mula sa perspektibong ito? Yan. Paano mo malalaman kung yung ginagawa mo ay pangtupa o pangkambing? Dito nililinaw ng source material kung ano ang pinakalayunin ng lahat ng tulong. Ang tunay na tulong daw ay anumang aksyon na ang ultimong resulta Okay. ay ang paglapit ng isang tao pabalik sa anak. Pabalik sa anak. Bakit? Dahil ayon sa Juan 14.6, ang anak ang daan, katotohanan at buhay. Ang misyon, kumbaga, ay hindi lang basta solusyonan yung problema ng kahirapan o sakit sa pisikal na level. So kung hindi lang pisikal, ano yung mas malalim na layunin na tinutumbok nito? Ang mas malalim na layunin ay wasakin yung pinakaugat ng lahat ng pagdurusa. Ano yun? Na ayon sa pananaw na ito ay ang kasalanan at ang impluwensya ni Satanas. Okay. Kaya ang tunay na mabuting gawa ay hindi lang pagbibigay ng tinapay. Ito ay pakikibahagi sa misyon ng anak na labanan at puksain ng kasalanan. Yung tulong na nag-aakay sa kaluluwa ng isang tao pabalik sa Diyos. So, para mas madaling maintindihan, parang ganito, tama ba? Halimbawa may bahay na may sira-sirang tubo. Sige. Yung isang uri ng tulong, yung pangkambing siguro, ay yung paulit-ulit na pagpupunas ng basa sa sahig. Okay. Nakakatulong, oo, pero temporary lang. Yung tulong na pangtupa, ayon sa lohika nito, ay yung pag-aayos mismo ng sirang tubo para matigil na yung pagtatagas. Ina-address yung root cause. Oo, Napakagandang analogy niyan. At yung root cause sa pananaw na ito ay yung pagiging hiwalay sa Diyos. I see. Kaya bumabalik tayo sa konsepto ng pagtutulong sa mga kapatid. Ang pagtutulong sa kanila sa mga tagasunod na inuusig, hindi lang yung pag-aabot ng tulong sa mga individual. Kundi, Ito ay direktang pagambag sa misyon, pagpapalakas sa mga taong aktibong nag-aayos ng tubo. Kaya ito tinatanggap ng anak bilang pagtutulong sa kanya. so hindi lang siya humanitarianism. Hindi. Ito ay pakikibahagi sa isang cosmic, espiritual na labanan. At sa huli, yung pagsunod sa kalooban ng anak, mas matimbang yon kesa sa sarili nating konsepto ng kabutihan. Okay, napakakilanang argumentong binuo. Bago tayo magtapos, subukan nating i-distill yung mga pinakamahalagang takeaways. Sige. Una at pinaka-basic, sa huling araw ang anak ang hukom at magkakaroon ng malino na paghihiwalay sa mga tupa at kambing. Ikalawa, ang basihan ng paghukom ay hindi lang basta mabuting gawa, kundi kung paano tinrato yung pinakamaliit na kapatid ng anak. At yung pagtrato sa kanila ay katumbas ng direktang pagtrato sa anak mismo. Tama. Ikatlo, nalaman natin na ayon sa pananaw na ito, yung mga kapatid ay hindi lahat ng tao, kundi isang partikular na grupo. Yung mga tapat na tagasunod ng anak na nagdurusa dahil sa kanilang misyon. Exactly. At ikaapat, at ito siguro yung pinaka-radical sa lahat. Ano yun? Ang material na ito ay parabang binabago ang definition mismo ng kabutihan. Ang kabutihan, ayon dito, ay hindi isang aksyon na ginagawa mo, kundi isang katapatan na ipinapahayag mo. Oo. Yung akto ng pagbibigay ng pagkain ay pangalawa lang sa kung para kaninong bandila mo ito ginagawa. Oo,
Ang motibasyon na nakaugat sa pag-ibig at pagsunod sa anak ang siyang nagbibigay kabuluhan sa gawa. Yun. Isang pananaw na tiyak na mag-iiwan ng maraming tanong at pagninilay. Isang tupa at isang kambing. Paano mo malalaman o masusuri ang tunay na motibasyon sa likod ng isang kilos, maging sa sarili mo o sa iba? Mahirap yan. Nagbubukas ito ng isang mahalagang tanong. Ang paghuhukom ba'y nakabatay lang sa ating mga aksyon na nakikita ng lahat o sa mas malalim na intensyon ng ating puso na tanging ang anak lamang ang tunay na nakakaalam? Maraming salamat sa iyong pakikinig at pagsama sa aming paghimay sa isang napakalalim na paksa.